Harlika, bold, bold Jakira. Kahit anong gawin mo, paninira mo kay President Bongbong Marcos Jr., hindi ka magwawagi at magtatagumpay. Maharlikang burikat. Maharlikang burikat. Hindi ka magwawagi at hindi ka magtatagumpay. Teta. Si Maharlika ba ay may bagong tinatagong kalaswaan? Ha? Nagtatanong lang ako kasi parang ang title dito, Maharlika, Burikat. Ay, totoo naman talaga. Oh. Alam nyo, ito si Maharlika mga pre, bakit niya, no choice na po siya no? Kaya niya ginagawa yan kasi bilang na yung mga araw niya. Diba? Parang parang demonyo, bilang na rin yung mga araw niya. Mga taon pala, taon. Parang ito si Maharlika, demonyo po ito, no? Kaya nga lang, invisible po yung sungay nito. Kaya tingnan nyo, araw-araw po siyang bumabanat at nagpapakalat ng fake news. No? Nagpapakalat ng fake news araw-araw at araw-araw niyang sinisiraan ang administrasyon, lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo. No? Yan po yung trabaho niya eh. Kasi diyan po siya kumikita. 'Di ba? Paano ba kasi ito si Maharlika, ang trabaho lang naman ito sa Amerika ay magpukpok lang. 'Di ba? Magpukpok, magpabayad. Hindi ko nga alam bakit may mga kano na pumapatol diyan eh. Ang pangit naman, 'di ba? Ay, hindi naman po ako sama panlait, pero parang ganun na nga, 'di ba? Oo. Pukpok eh. Nagpapagamit eh, 'di ba? Kaya alam nyo, yung mga pukpok na tao, oo, hinuhusgahan ko lahat ng mga pukpok. Ganun ako, 'di ba? Pag once pukpok ka, hindi na rin maganda yung takbo ng utak mo. Kasi bakit? Ganito yan. Kung ikaw ay maganda yung takbo ng utak mo, hindi mo maiisip na magpupukpok ka. Diba? Yun yun. Kaya ito, bigyan po natin ng reaction ngayon itong video, no, ni Romel Orcolio vlog. Ayan, supportahan po natin. Ayan at pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin niya dito. Mukhang galit na naman itong kaibigan natin. No? Sino ba namang hindi magagalit? Ayaw tantanan yung ating mahal na Pangulo. Sinasabi ng iba na kayo din naman binabastos niyo din si Sara Duterte Yun yung sabi nila. Alam nyo kami, nagde-defend lang po kami sa Pangulo. Okay? Kung hindi bumanat itong mga Duterte at si Sara Duterte sa ating Pangulo, administrasyon, anong ide-defend namin? Tahimik lang dapat, di ba? Ganon. Pero dahil si Sara Duterte yung unang nagbanta, papatay, gigilitan ng puputulan ng leeg yung ating Pangulo, umatake din kami. 'Di ba? Binanatan din namin. Ganun lang naman yun eh. Ang tanong dito, sino yung nauna? 'Di ba? Ganun lang. Kaya kayo bilang na yung mga araw niyo, tandaan niyo 'yan. Ha? Oo. Alam nyo, walang nakakataas sa batas. 'Di ba? Walang nakakataas. Kahit nga yung Pangulo natin sumusunod sa batas eh. Pero kayo, kumusta? No, so ito. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Panoorin po muna natin. Pabagsakin mo si President Bongbong Marcos Jr., hindi ka magwawagi at hindi ka magtatagumpay dahil ikaw ay burikat. Burikat ang pagkatao mo, burikat. At wala kang dangal. O, burikat ka pala eh. Wala ka palang dangal eh. Ito po, sinabihan ng mga DDS noon na, hindi ka na makakalabas ng bahay mo. Gano'n. Grabe yung pananakot. Pumunta ng Lunita. Asan yung DDS? Wala. Mukhang yung mga DDS yung hindi makalabas Diba? At ito si Maharlika, naaawa lang ako dito kay Maharlika, lalong-lalo na yung patuloy pa rin na naniniwala dito sa babaeng ito. No, sa pukpok na ito. Kasi araw-araw po nilalason yung inyong isipan. No? Kami, nagbibigay lang kami ng dito, ng mga advices na, yan si Maharlika, talagang kayo dyan, nilalason lang yung inyong mga isipan. Pero, andyan pa rin, patuloy pa rin silang naniniwala. And then, ang tanong dito, sino yung lugi? 'Di ba? Sino ba yung lugi? Yun po yung tanong. 'Di ba? So, kanino ba tong kamay yung mga lumalabas dito, ha? Wait lang. Yun. Sino yung lugi ngayon? Kami ba na alam yung katotohanan at binibigyan lang namin kayo ng paalala?
na mag-iingat sa mga nagpapakalat ng fake news, huwag basta-bastang maniniwala. Eh sila patuloy na naniniwala. Eh di, go! Diba? Oh. Baka pagdating ng panahon, sabihin nyo, ay, nagising na ako, putang ina, wag na kayo magising. Isagad nyo na yan. Sasampalin ko yung utak nyo eh. May pagising-gising pa kayong nalalaman. Wala kang dangal, maharlikang burikat. Wala kang dangal, bastos ka, putang ina mo. Alam mo maharlikang burikat? Alam mo maharlikang burikat? Tingnan mo yung bilat mo? Ha? Tingnan mo yung bilat mo? Hoy! Ha? Putang ina ka, nangitim na yung... Grabe! Tingnan mo yung bilat mo? Oh. Ay, wag naman ganun. Grabe, dinadamay mo yung karne ni Maharlika. Eh, alam mo naman, double dead na yan. Oh, naku po, alam nyo, ganito kasi yan. Kung ano yung ginawa mo sa tao, babalik sa'yo yan ng sobra-sobra pa. 'Di ba? Mabababoy ka, mawawalang hiya ka, dahil walang hiya ka rin. Alam mo, Maharlika, itong mga reaksyon namin sa'yo, deserve mo to eh. 'Di ba? Deserve mo to. Kaya, nako Maharlika, maawa ka na lang sa sarili mo. 'Di ba? Sa bagay, kumbaga sa Bisaya pa manablahay na kay ka, no? Lahat gagawin mo para lang sa ganun, 'di ba? Hindi ko maintindihan. Ano kaya yung reaksyon nitong kamag-anak ni Maharlika? No? Sa mga pinagagawa ni Maharlika ngayon. Natutuwa kaya? Sa bagay, no? Eh, bobo din siguro yung kamag-anak nito. No? Anak ni Maharlika, bobo din siguro. Sa bagay, nagmana sa nanay eh. Diba? Eh, mana-mana lang yan. Kung pukpok si Maharlika, pukpok din siya. Yung anak. Diba? Kasi, tingnan mo kung nanay ko yan, putang ina mo ka, sampalin kita kaliwat kanan. Bastos ka, naninira ka. Diba? Ito tuloy natin. Ha? Tingnan mo yung bilat mo? Ha? Putang ina ka, nangitim na yung bilat mo, gago ka, putang ina mo. Alam mo, Maharlika, burikat? Wala ka namang karapatan ikalang eh. Dahil bastos ka, kasi nga burikat ka, putang ina mo. Maharlikang burikat, putang ina mo. Hindi ka magwawagi at hindi ka magtatagumpay na pabagsakin mo si President Bongbong Marcos Jr. Hindi ka magtatagumpay at hindi ka magwawagi. Maharlikang burikat, putang ina mo. Maharlikang burikat, putang ina mo. Natatawa ako, putang ina. Ha? Sobrang gigil ng kaibigan natin eh, no? Maharlikang burikat, putang ina mo. Hindi ka magwawagi at hindi ka magtatagumpay na pabagsakin mo si President Bongbong Marcos. Bakit? Who you are, Maharlikang burikat. Who you are, Maharlikang burikat. Who you are, Maharlikang burikat. Putang ina ka, burikat ka. Kaya, alam nyo mga pre, hindi nyo masisisi itong kaibigan natin kung bakit napapamura. 'Di ba? Oo. Kasi sobra na eh. Sobra na yung panggagago nitong mga to sa ating Pangulo. Sino pa ba yung magde-defend? Magtatanggol sa ating Pangulo kundi tayo lang. Yung Pangulo natin, ayaw po ng gulo hanggat maaari. 'Di ba? Ayaw. Kasi professional po yung ating Pangulo. 'Di ba? Ang gusto niya lang, umunlad yung ating bansa. No? Magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. 'Di ba? Hindi man biglaan pero paunti-unti. Yun po ang trabaho ng isang professional. Ang isang professional po na tao, hindi po yan nakikipag-away. Hindi po yan pumapatol sa mga tao na parang lata lang maingay pero walang laman. Delikado po ang taong tahimik lang. Pag gumalaw yan, solido. Okay? Ha? Sobra-sobra ng paninira mo. Kay President Bongbong Marcos, sobra-sobra na. Kaya sinisiraan mo si President Bongbong Marcos kasi nga, hindi natupad yung pangarap mo. Hindi ka kasi nabigyan ng pwesto sa Malacanang. Hindi ka kasi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Kaya ngayon, naging burikat ka na puta. Ang kapal ng isang pukpok manghihingi ng posisyon. Aba, ang kapal naman ng muka. Diba? Masisira po, no, yung imahe ng Malacanang pag kung nabigyan niya ng posisyon. Diba? Ay buti na lang. Buti na lang. Ay, syempre, matalino yung ating Pangulo eh. O, alam niya yung mga manggagamit sa hindi. O, diba? O, yung iba dyan, pinatalsik na. Putang ina mo. Nagiging burikat ka na putang ina mo. Ha? Ganyan. Ganyan. Naghahangad ka kasi ng may kapalit.
Pag tumulong ka, huwag ka na maghangad ng kapalit, putang ina mong burikat ng maharlika ka. Maharlika kang burikat, pag tumulong ka sa kapwa mo tao, huwag ka na maghangad kung bibigyan kung mayroon mang kapalit o ano, huwag ka na maghangad. Tingnan mo, naghangad ka lang may kapalit, diba? Di sino ngayon na naging burikat, diba ikaw? Naging burikat ka na, putang ina mo. Tingnan mo yung mukha. Dahil wala nang makain, nagpukpok na lang. Ganun naman yun eh. Kaya si Maharlika ngayon, todo effort sa paninira. Kasi dyan niya kinukuha, unang-una yung mga bills niya. Pangalawa, yung pangkain niya. Pangatlo, ewan ko kung nag-uupa ito ng bahay sa Amerika or sa sarili niyang bahay. Ewan ko lang. Pero ang alam ko, pang-apat, sure na sure ako dito, dyan niya kinukuha yung pang-lawyer niya. Kasi tad-tad po ng kaso itong si Maharlika. Diba? Oh, ano pa nga lang eh, sa partner ni Sharon Cuneta. No? Tad-tad na ito ng kaso. Kinasuhan si Maharlika. Oo. Kaya Maharlika, magdasal ka na lang kay Kibuloy. Kasi nasa kulungan eh. Malay mo yung dasal mo makarating kay Kibuloy. Di ba siya yung Diyos nyo? Yung Diyos nyo ngayon, mabubulok yan sa kulungan. Ilang taon pa yung ating Pangulo. Diba? Tapos may maging Pangulo na naman na kumakampi sa administrasyon ngayon. Lalong mabulok si Kibuloy. Kasi ang alam ko, wala nang makakalusot ng mga Duterte. Yan po ang pagkakaalam ko. Ha? Oo. Gising na po ang mga Pilipino. Gising na. Diba? Ang galit lang naman sa administrasyon, yung mga DDS lang. DDS lang po. Pero yung mga Dilawan, Pinklawan, ayan o. Nakikipagtulungan po sila sa administrasyon ngayon. Kasi maganda ang ginagawa ng ating Pangulo para sa atin. Para sa mga Pilipino, para sa bansa. Diba? Mukha mo, mura ka ng wakwak, putang ina ka, para ka ng wakwak. Maharlikang burikat. Maharlikang burikat. Maharlikang burikat, putang ina mo. Hindi ka magkatagumpay at hindi ka magwawagi na ibagsak si President Bongbong Marcos. Hindi ka magwawagi at hindi ka magkatagumpay. Itaga mo yan sa ulo ni Bato. Maharlikang burikat. Itaga mo yan sa ulo ni Bato. Bakit sa ulo ni Bato? Pwede namang sa Bato. Bakit sa ulo ni Bato? Ay, naku po. Maharlikang burikat. Hindi ka magkatagumpay at hindi ka magwawagi na ibagsak si President Bongbong Marcos Jr. Putang ina mong maharlikang burikat. Putang ina mong maharlikang burikat. Putang ina mo maharlikang burikat. Putang ina mo maharlikang burikat. Grabe yung gigil ng ating kaibigan, oh. Grabe. Ito yung kasunod. Para naman ito sa mga bayarang vlogger-vloggeran sa kabila. Binanata ng ating kaibigan. Basta panoorin natin. Taong bayan, may pinapakalat ngayon ang mga DDS vlogger. Nang pipikiyas naman sila ng disinformation. Lahat ng vlogger ng mga DDS, isa mga binablog nila. Hindi raw imbitado si President Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni President Donald Trump ng United States of America. President Donald Actually, lahat ng leader yata hindi invited. So, pantay-pantay. Okay, madaling intindihin yun eh. Lahat ng leader sa buong mundo, sa pagkakaalam ko, hindi yata invited. So, anong pinuputok ng puwet? Ito mga DDS. Diba? Ang nakakapagtaka kung halimbawa lang, ang nakakapagtaka, dyan kayo magtaka kung ang Pangulo natin hindi invited sa Amerika, tapos yung iba't ibang leader sa ibang bansa, invited. Tapos si PBBM hindi. Doon kayo magtaka. At doon nyo pagtawanan ang Pangulo. Diba? Kaso lahat hindi invited. Nahigits nyo? Klaro ba? Baka mamaya may another na naman program sa Amerika tapos biglang imbitahan yung Pangulo. Maging sampal sa inyo yan. Pag DDS talaga, wala Pera-pera lang talaga. Diba? Donald Trump, hindi raw imbitado si President Bongbong Marcos Jr. si PBBM, hindi raw imbitado kay inaugurasyon ni President Donald Trump ng United States of America. Yan ang sinasabi ng mga DDS vlogger. Lahat ng vlogger na ganyan ang mga binablog nila. Hindi raw imbitado si President Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni President Donald Trump. Nagpipik news ito Nagpipik news at ng disinformation. Tama. Itong mga DDS vlogger. Hoy mga hungawang utak! Hoy mga DDS vlogger na mga hungawang utak, mga animal kayo!
Hindi nyo ba alam na hindi kasama sa inaugurasyon ang mga State of the Nation? Tama. Lahat ng presidente sa kahit isang bansa hindi kasali dyan sa inaugurasyon Tama. sa presidente ng Amerika. Sabi ko nga, kung diyan yung pagtawanan yung Pangulo, kung si PBBM lang ang hindi naimbitahan, pero yung iba't ibang mga leader sa ibang bansa ay naimbitahan, diyan kayo mangbash, diyan yung pagtawanan yung Pangulo. Pero halos lahat pantay-pantay lang naman hindi invited May mali ba doon? Abobo. Alam nyo ba kung sino lang yung mga kasali sa invited sa inaugurasyon ni President Donald Trump? Ang mga ambasador lang. Ang mga ambasador lang ang imbitado dyan, hindi ang presidente. Bagkos ay nakausap na ito ni President Bongbong Marcos nung nanalo si Donald Trump. Hindi pa ba malinaw sa inyo na itong si Donald Trump at PBBM ay nagtawagan? Viral yan Nakalimutan nyo yata Hindi pa ba malinaw yun? Si Donald Trump po ay mahal na mahal niya yung ating bansa. Lalo na't nakikita niya ngayon na ang namumuno sa ating bansa ay matinong leader. 'Di ba? Matinong leader. Kaya nga nagtawagan sila 'di ba? Trump bilang presidente ng United States of America. Binati natin at nag-uusap na sila. Nag-uusap na. Si President Donald Trump at saka si President PBBM, nag-uusap na sila. Ni President Donald Trump, nag-uusap na sila. At tiknot yung mga binabagat, yung mga pigos, mga receiver, mas tiknot. Mga ambasador lang po. Didiris Vlogger, mga putang ina kayo. Didiris Vlogger, mga putang ina kayo. Mga ambasador lang po ang kasali dyan sa imbitado sa inaugurasyon ni President Donald Trump. Isaksak nyo yan. Sa baga nyo Tuloy tayo. Wait lang. Tuloy natin to Mga putang ina kayo. Kayo mga vlogger, mga putang ina kayo. Tapos ang sabi nila, naghahanda na raw ang mga Duterte. Si Duterte at si Sara naghahanda na raw. Pupunta na ng Amerika dahil atin daw sa inaugurasyon ni Donald Trump. Teka. Fake news nga Anong mapapala ni Donald Trump kay Digong? Anong mapapala ni Donald Trump kay Sara Duterte? Vice President lang siya. Alam nyo, ang nilalapitan po ng mga presidente sa iba't ibang bansa ay ang presidente din kung saan man bansa yan. Halimbawa sa Pilipinas o magmi-meet yung dalawang presidente. Hindi po pwede na ang presidente ng Amerika iba-bypass yung presidente ng Pilipinas na direct siya makikipagkita sa vice president. Wala pong ganun. Hindi pa, kabastusan po yun kung ganun. At hindi pa po nangyari yan. Na ibabypass mo yung Pangulo ng Pilipinas, da-direct ka sa Vice President. May ganun ba? Ibabypass mo yung Pangulo ng Pilipinas, ang iimbitahan mo, Vice President. Walang ganun. Kwento na lang yan ng mga DDS at naniwala naman yung mga tanga. Hindi, para maliwanag lang kasi ini-explain natin sa mga bobong DDS I'm sure naman may naliligaw dito sa channel ko. 'Di ba? At least nagkaroon sila ng kaalaman kasi mga bobo Putang ina kayo. Relax lang, huwag mong duraan yung camera mo. Balik nga natin. Pupunta na ng Amerika dahil atin daw sa inaugurasyon ni Donald Trump. Putang ina kayo. Diba? Ay, naman po. Naintindihan ko yung gigil ng ating kaibigan, Relax ka lang, Huwag mong masyadong, huwag masyadong uminit yung ulo, Kasi, mga tandaan mo, mas malakas tayo sa kanila. Walang mga utak yung mga yan. Didilis lang yan. Bukod sa didilis, mga dutae lang yan. Maganda talaga sila. Kasi pag pumunta sila sa Amerika, dahil putin sila doon, putang ina. Dahil putin sila ng ICC doon, sa Amerika, putang ina. Pumunta sila doon. Ang galing nyo mang-picture ang galing nyo mang-disinformation. Ambasador lang ang kasali. O imbitado, o bilang isang kinatawan ng Republika ng Pilipinas. Ambasador lang ng Amerika. Ambasador lang ng Pilipinas ang atin sa Amerika. Yung ambasador niya sa Amerika, siya lang yung atin dyan. Si Romualdez, Ambasador Romualdez, siya lang yung atin dyan, yun ang kinatawan ng Republika ng Pilipinas, hindi po ang presidente.
Kaya tigilan nyo na ang pagpakalat ng mga disinformation. Mga fake news, tigilan nyo na yung mga news vlogger. Ha? Hindi nyo maalam? Ambasador lang. Ang kasalitan, ang kinatawa ng Pilipinas ang ambasador na si Romualdez. Yun lang yung mga yun lang yung atin dyan sa inaugurasyon ng President Donald Trump. Hindi po ang mga presidente. Hindi po ang mga presidente ang pupunta dyan ang atin, hindi. Ambasador lang. Ambasador lang ng Republika ng Pilipinas ang atin ang bilang kinatawan ng Republika ng Pilipinas. Mga tanga talaga kayo, mga Pilipinas vlogger, mga hungaw talaga, mga putang ina kayo. Mga putang ina talaga kayo. Ang galing nyo magpapakalat ng mga pictures, mga resident. Expert talaga ito lang. Ang galing nyo talaga. Kasi nga mga hungaw, mga utak nyo, mga demonyo kasi kayo, putang ina kayo. Ha? Ha? Putang ina. Oh, yun, yung video, no? Grabe yung gigil. At least, no? Kasi maraming mga DDS talaga na pag sinabi ng kanilang pinapanood dun sa kabila, ay naniniwala agad. No, siguro pag pinakain to ng mga to ng tae ng aso at tae ng tao, pasintabi po sa mga kumakain, kakainin agad nila. Pag sinabi ng mga vlogger-vloggeran dun sa kabila, tinapay po ito, kainin nyo yung palatae, kakainin din nila. Walang sariling pag-iimbestiga or pananaliksik. Diba? Mga ganyang klaseng tao, mga uto-uto. Oo. Ano pa bang bago sa mga DDS? Ano pa ba? Puro fake news lang. Yun lang naman eh. Tapos ang usapan. Diba? And good luck sa mga nalason ang isipan. Ha? Good luck sa inyo ha. Basta kami, hindi kami nagkulang sa pagpapaalala. Ha? Kasi nga, may kasabihan tayo, pag sumama ka sa mga fake news, sa mga bobo, sa mga inutil, ay magiging inutil, bobo, fake news ka rin. Pero pag sumama ka sa mga matatalino, ay madadamay ka, magiging matalino ka rin. Ganon po yun. Diba? So, ang maipapayo ko sa inyo, dahil mga tangat bobo naman kayo, dyan na lang kayo. Ha? Huwag na kayong lilipat dito sa bakod namin, ha? Dyan na lang kayo, magstay kayo dyan. At wala namang problema eh. Hindi kami makikialam sa inyo na. Hindi na. At least kami, nagpaalala na kami. Tama na, huwag yung sabihin, nagising na kami, lus-lus. Diba? Oo. Dyan na lang kayo. Manigas kayo. Diba? So, ayun lang po, ano, yung ating video ngayon, mga pre. Meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Yan syempre sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Like the video mga pre, and syempre, huwag kalimutang i-share ang ating video sa inyong mga Facebook, sa inyong mga GC. Ayun, 'di ba? So, ayun, salamat po sa mga sumama sa ating video ngayon. At kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pa nating video. Nako, marami pa tayong pasabog at babanatan ng mga kulangon. Okay? Salamat po. Huwag kalimutang mag-like. Ingat, and bye-bye.